The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus rejoiced in the Holy Spirit and said, I give you praise, Father, Lord of heaven and earth. For although you have hidden these things from the wise and the learned, you have revealed them to the childlike. Yes, Father, such has been your gracious will. All things have been handed over to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and whom the Father is except the Son, and anyone to whom the Son wishes to reveal to him. Turning to the disciples in private, he said, Blessed are the eyes that see what you see. For I say to you, many prophets and kings desired to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Jesus said in today's Gospel, I rejoiced in the Holy Spirit. Jesus reveals to us the source of His joy. Inilahad ni Jesus ang pinanggagalingan ng kanyang galak, ng kanyang tuwa, kung bakit lagi siyang masaya. Nagagalak siya, natutuwa siya, masaya siya dahil nananahan sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Yun ang pinagmumulan ng kanyang galak at tuwa at saya. Tanong, ikaw, saan nanggagaling yung saya mo? O saan ka masaya? Most of us derive our joy from wealth, success, fame, good health, comfort. Itong pinagmumulan ng ating saya, kayamanan, katanyagan, tagumpay, kalusugan ng katawan, kaginawahan ng buhay. Ngunit ang mga to dahil material na bagay at galing sa labas, lumilipas, dumarating, nawawala. Yung kayamanan mo, wala yan. Yung mayayaman, darating maring maghirap kayo. Yung mga sikat, dating yung panahon, maging laos din kayo. Yung tagumpay ninyo, maaaring mauwi sa kasawian. Yung kaganatikas ng katawan, mawala yan. Kukulubot din yung mukha mo. At yung kaginawahan mo, maaaring mauwi din yan sa pagdurusa. Kaya, itong lahat ay lumilipas. Kung diyan nakabatay ang ating kaligayahan, ang ating saya, ay hindi tumatagal. Kasi sinabi ni Jesus, I rejoiced in the Holy Spirit. Iba ang pinanggagalingan ng kanyang galak at tuwa. Hindi galing sa labas, sa loob. At hindi pansamantala, pangmatagalan. Sapagkat ito ang Espiritu ng Diyos. The indwelling of the Spirit. Itong pananahan ng Diyos sa ating buhay. Yun bang ibang uri ng galak? Yung kapag alam mong ang Diyos ay nasa sayo, bang you derive the peace of mind. Payapa yung isipan mo. Panatag yung kalooban mo. Matutulog ka ng mahimbing sa gabi at gigising ka ng masigla sa umaga. Hindi ka natatakot o kinakabahan. Kontento ka sa buhay mo. Hindi ka naghahanap ng wala.
Hindi ka tinatablan kahit anong paninira ang gagawin sa iyo. At kahit mayaman o mahirap ka, bata o matanda ka, maaaring maramdaman mo to. Hindi nakabatay sa material na bagay. Ngunit galing sa isang malalim na pananahan ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos. Kaya ito yung mga tao na sila laging masaya, lalo na kapag nakita nilang ang pamilya ay buo at nagkakaisa, pag nakita nilang ang mga nag-away ay nakakasundo, pag nakita nilang ang mga naligaw ay mabalik sa tamang daan, kapag ka ang nawala ay natagpuan, ang mga may sakit ay gumagaling, ang mga tao ay nagtutulungan. Sa katunayan, itong gawain ng Espiritu Santo. At kapag kadyan nanggagaling yung ating galak, naramdaman natin na gumagalaw sa atin, nananahan sa atin ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos. Ngayong panahon ng Kwaresma, naghahanda tayo sa pagdating ng Panginoon. Pakisagot lang ng mga tanong na to. Saan nanggagaling ang saya mo? Saan ka masaya? At masaya ba ang Diyos sa iyo? Yung mga taong totoong masaya ay masaya sila dahil alam nilang masaya ang Diyos sa kanila. Natutuwa sila dahil alam nilang natutuwa ang Diyos sa kanila. Nagagalak sila dahil alam nilang nagagalak ang Diyos sa kanila. Dahil ginagawa nilang gawain ng Diyos. Ginagawa nilang gawain ng Espiritu Santo. Kaya itong magandang tanong ha, habang naghanda tayo sa Pasko, etong tanong, saan ka masaya at masaya ba ang Diyos sa iyo?